Maraming salamat po, Pasay City, sa inyong napakainit na salubong. Maraming salamat po. Magandang gabi na pala. Magandang gabi po sa inyong lahat. At magsiupo po tayo at magpapaliwanag lang po ako kung ano itong mga programa na ating sinisimulan dito sa Pasay at sa lahat ng LGU ng buong Pilipinas. Ito po, ang sadya ko po rito ay upang tignan at i-monitor kung ano ba ang pangyayari dito po sa ating may dalawa pong bagong programa na ating isinusulong. Ito po ay ang dalawa, ito yung nakasulat dito, bawat bayan ay makikinabang. Meron din isa pa, bawat barangay ay makikinabang. At ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito po ay unang-una yung para sa lahat ng LGU. Ito po ay binigyan po natin, kinuha po natin sa isang pondo na tawag Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na dapat gamitin para tulungan ang ating mga local government. Ngunit, nung panahon ko, ako po ay nag-governor ako ng Ilocos Norte ng tatlong termino, 9 na taon. Sa 9 na taon, wala po akong naramdaman o nakita o nasimut man lang doon sa LGSF na yan. At tinanong ko sa ating mga kasama na gobernador, mga mayor, ay kanila, hindi nga nila malaman kung paano gagamitin, saan makuha yung pondong yan. At mukha namang nagamit noon para sa iba't ibang bagay, hindi para sa LGU. Kaya sabi ko, ngayon na ako ay nakaupo, ito na ang pagkakataon ko na gamitin talaga yung LGSF para magsuporta, para tumulong, para makipag-project sa ating mga local government officials. Kaya yan po ang aming ginawa. Dahil po, sa aking karanasan, ramdam naman na po natin, ang katotohanan ay kapag ang national government lamang ang gumagalaw, kuminsan kahit na maganda ang programa, kahit maraming tulong ang inaabot, medyo natatagalan. At maraming kailangan pagdaanan, ang daming kailangan na dokumento, at yung mga mabibigyan sana ng tulong ay matagal bago nila magawa, pipila ng mahaba. Kaya naman naisip ko, nandyan na ang local government. Dahil halimbawa, kung gagawa kami ng listahan ng lahat ng mga nangangailangan, anong mangyayari? Maghahanap kami ng tao na galing sa mga iba't ibang ahensya, pupunta sa iba't ibang lugar. Tapos sila ang magse-survey sila. Ano ba itong nangyayari dito? Sino ba rito ang dapat tulungan? Sino ba rito ang nangangailangan ng tulong? Naisip ko, imbis na yan ang gawin natin, magtulungan tayo kasama ang local government at yung listahan na yan ay nasa kanila na. Dahil ang gobernador, ang mayor, walang ginawa yan kundi gawin at baguhin at ayusin ang listahan na yon araw-araw. Yan po ang naging trabaho ko bilang gobernador. At saka nakikita ko naman, mga mayor ng mga iba't ibang lungsod, ganyan din, mga bayan, ganun din. Kaya sabi ko, ganito, para mabilis ang pagbaba ng serbisyo sa tao, dapat mag-partner ang local government at saka ang national government. Dahil ito nga, mas mabilis ang pangyayari. Kaya basta't maganda ang ugnayan ng local government at saka national government, mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo, ng tulong sa taong bayan para maramdaman kaagad ng ating mga mamamayan, maramdaman kaagad ng ating mga kababayan. At yung pangangailangan ay matugunan kaagad natin at magkaroon kaagad ng tulong. Kaya ganito po ang aming ginawa. Yun lamang, doon sa pagbaba ng LGSF, namin ay dapat kasama dyan ay ang pagkain. Dahil ang katotohanan po niya, nung una akong umupo bilang Pangulo, ini-interview po ako. Tinanong ako ng isang reporter, tanong niya sa akin, ano ba talaga ang layunin mo bilang habang presidente ka? Ako sa kanilang sagot ko, ang talagang pangarap ko
ay makita na natin, masasabi natin na wala nang gutom na Pilipino. Kaya't yun po ang ating pangarap at susubukan talaga natin na matupad yung pangarap na maging totoo, yung pangarap na yan at matupad ang ganyang klaseng serbisyo. Kahit hindi natin makuha ang bawat isa na mamamayang Pilipino basta't masimula natin at maituloy natin. Kaya't ito po ay isang bahagi noon sa LGSF na binigay natin sa mga local government at alam naman natin mas mabilis gumalaw pagka local government, lalong-lalo na pagka ganyan yung mayor ninyo, Mayor Emmy, napakasipag din. Ayan, namamaos na sa sa kakaikot. At saka si Kong Tony, yan talaga, kayo maasahan natin. Kaya sabi ko, doon na magtulungan tayo, magtulungan ang national at saka yung local government. Kaya ito po, ito ang naging programa natin na yun sa listahan na ibinigay sa atin ng ating mga local government officials. Doon sa listahan na yun na mga nangangailangan ng tulong, yung pong hindi talagang nakakatiyak sa kanilang food supply, sa kanilang pagkain, ay dapat bigyan natin ng tulong. At meron pa rin po tayong nababalitaan na isang beses lang kung kumain sa isang araw, kung minsan 2 araw na walang kain, o isa lang ang kain sa 2 araw, napakalungkot naman masyado noon. Kaya inisip namin paano natin gagawin, ano yung gagawin natin para matulungan naman yung mga yon. Kaya ito po ang aming ginawang programa. Ginamit na natin yung LGSF, yung pondo nga na Local Government Support Fund, upang makapagbigay nitong mga sako-sako na tigsa 10 kilo para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ito po ang tulong ng pamahalaan upang matiyak naman na kahit papano may makain. At huwag niyo pong isipin na ito ay minsanan lamang. Ito po, tuloy-tuloy po ito. At ang schedule po nito ay sa 1 taon, 6 na beses po namin gagawin. Pagkadaan ng 2 buwan, meron na naman pong 10 kilo. Hindi na namin ititigil yan. Hanggat hindi na kayo nangangailangan, kung medyo nakaahon na kayo, at hindi na kailangan, at kaya na ninyong magpakain sa inyong pamilya, yung iba naman ang tutulungan natin. Ngunit hanggat nandyan kayo at nangangailangan kayo, tuloy-tuloy po ang bigay ng pamahalaan nitong bigas para tulong sa inyo. At yan yung unang programa na aming dala ngayong araw na ito. May pangalawang programa, ganun din siguro ang pangalan na bawat barangay ay makikinabang. Ito po yung cheque po na ibinigay ko kanina. Yan po ay para sa mga barangay. Ang programa po ay ganito. Ang bawat barangay, at hindi lamang dito sa Pasay, kundi sa buong Pilipinas, bawat barangay sa Pilipinas ay bibigyan namin ng 200,000 piso para magamit ng mga barangay official. Doon sa 200,000 piso, ang hiniling namin sa ating mga barangay official, yung kalahati, yung 100,000, yung kalahati ay gamitin para sa scholarship ng ating mga kabataan. So, tigda 20,000, tigda 20,000 ang bibigay sa bawat scholar, kaya bawat barangay magkakaroon ng 5 scholar. At ito ay sabi ko, dapat ang unahin ninyo yung mga malapit ng magtapos. Pero bukang baka mahirapan silang magtapos dahil walang pambayad, dahil kailangan magtrabaho, o kung anuman na dahilan, ay dapat tulungan natin ang mga yan. At alam naman natin na napakahalaga ng magandang edukasyon, na napakalaking bagay na merong pinag-aralan ang ating mga kabataan. Kaya yun po ang sinama namin. Yun naman na naiwan, doon sa 200,000, 100,000 bibigay natin sa mga scholar. Yun naman na natira na 100,000,
ay iniiwan na natin sa ating mga barangay official. Kayo nang bahala kung ano yung, saan nyo gagamitin yung 100,000 na yan. Na yung mga mangyayari nito, yung mga barangay official, walang tulog kayo mamayang gabi, kakatugin kayo doon sa bahay ninyo. Asa na yung 100,000? Kailangan namin. Anyway, kaya namin ginawa yun. Kaya namin ginawa yun dahil sa uli ay nanggaling sa karanasan ko, na ito yung mga naranasan ko bilang gobernador, ay dahil sa aking tapat ang aking paniniwala na walang mas alam sa mga pangangailangan sa isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Walang nakakaalam walang mas nakakaalam sa mga pangangailangan ng isang lungsod kundi ang mayor. Sa probinsya, ang gobernador. Kaya dapat pabayaan natin ang ating mga ang ating mga local government official na magpakita naman ng kanilang mga inisyatibo na sa palagay nila ay makakatulong doon sa kanilang lugar. At kaya sinabi natin, titiyakin natin na meron naman silang magamit. Ito po ay aming ginagawa upang tiyakin, unang-una, na may pagkain ang ating mga kababayan at pangalawa, upang tiyakin na kahit papaano meron tayong natutulungan na scholar para sila pagdating ng panahon na sila na ang magseserbisyo, sila na ang mamumuno, sila na ang magpapatakbo ng Pilipinas, sila naman ay handa. Yan po ang aming programa na nailunsad ngayon at tamang-tama rin po dahil alam naman po natin nagkagera sa gitnang silangan at ang naging nangyari dahil doon ay tumaas ang presyo ng langis. At alam natin lahat ng bilihin tataas din ang presyo kapag tumaas ang presyo ng langis. At ngunit hindi namin ginawa ito dahil doon. Talagang matagal na naming pinaplano ito. Na taon lang at ako'y nagpapasalamat na mabuti na lang na pagdating ng hamon dahil sa pangyayari sa gitnang silangan, dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, mabuti na lang at nakahandang programa na tutulong sa ating mga kababayan na magbibigay sana naman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong araw-araw na pamumuhay. Yun naman lamang po at asahan po ninyo ang inyong pamahalaan, national government, local government, lahat, mula sa Pangulo hanggang sa barangay tanod, lahat po kami ay iniisip namin ang inyong kalagayan. Lahat kami ay iniintindi namin kung ano ang mga maaari namin gawin upang kayo'y tulungan. Kami lahat ay nagkakaisa. At kahit na hindi kami magkapartido, kahit na hindi kami magkasama sa politika, na isasantabi po namin yan para tulungan ang taong bayan. Yan po ang aming pangako, yan po ang aming isinumpa na magsiservisyo sa lahat ng Pilipino. Asahan po ninyo na kaming lahat ay hindi lamang nagpapahinga, nagpapasikat, nagpapagwapo, hindi po yun. Hindi po namin ginagawa yun. At yung ginagawa po namin ay iniisip po namin lahat ng maaring gawin upang kayo'y matulungan, upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. At hindi lang kami nagsasabi sa inyo na ito yung gagawin natin, ito yung ganito, nag-uutos lang kami. Kami po'y nakikinig din sa inyo. At sabihan nyo kami kung ano ba ang nasa isip ninyo na dapat gawin. Ano ba talaga ang inyong pangangailangan at gagawin namin lahat ng kaya namin gawin upang kayo'y tulungan. At walang tigil po, walang tigil po ang aming ginagawa dahil alam nyo po, hindi ang tingin po namin sa serbisyo publiko, hindi po trabaho ito.
Ito po ay aming ipinapakita ang malasakit ng pamahalaan para sa ating mga mamamayan. Yan po ang buhay ng public servant. Yan po ang aming gagawin at patuloy na gagawin para sa inyong lahat, para sa ating mga minamahal na kababayan. Asahan po ninyo, nasa tabi ninyo ang pamahalaan. Kasama po kayo at hindi kayo nag-iisa. Kayo po ay may katuwang, may tutulong sa inyo at gagawin lahat upang kayo ay magkaroon ng mas magandang buhay, ng kaunting ginhawa sa buhay ninyo at makakaasa kayo sa inyong mga kinabukasan at ang kinabukasan ng inyong mga anak. Kaya yun lamang po. Ito po at magpapasalamat uli ako sa inyo at meron na lang. Alam, parang nagkampanya ulit tayo. Meron lang po ako idadagdag ko lang sa ating mga local, meron lang ako idadagdag sa ating mga local government official. Ito lang, pagka naging matagumpay itong mga programa natin, kapag maganda ang patakbo at nakikita natin maraming natulungan at malaki ang itinulong natin sa taong bayan, asahan ninyo, sa darating na taon, palalakihin pa natin yung budget para dito sa mga programang ito. Ayan kakatukan namin si Kong Tony at sasabihin namin, oh boss, yung ano natin, appropriations natin, dito natin ilagay para marami tayong natutulungan. Yun lang po. Marami pong salamat. Mabuhay ang Pasay City. Magandang gabi po sa inyong lahat.